Ang face-to-face harapan ay pambansang dulugan ng mga may alitan. Hangad namin na bigyang solusyon ang mga di pagkakaunawaan para sa mas mapayapang komunidad. Face-to-face, face-to-face, sino ngingiti? Face-to-face, inyong bangayan? Face-to-face, huwag mong talikuran, harapin mo face-to-face. Yo, 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 yeah, yeah, yo, 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 yes, yeah, yo pula, check it out. Ito ang bagong banat para sa lahat kahit saan man ang hanap. Sa mga kapatid na chill and steady lang sa gitna ng gulo, tayo dadaan sa liwanag. Dunitanos in the house, break it down, yo. Pula, pula. Okay, everybody now, puti, 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 puti. Kung ikaw ay sa puti, then put your hands up. Kung ikaw ay sa puti, then put your hands up. Kaway-kaway sa puti ng ayaw ng gulo. Gusto ka ayusan para happy ang mundo. Ako ang inyong tagabuyo, laging go with the flow. Huwag na kayo sad dahil kasama nyo ako. Ako po si Ryle Santiago. Go, go in the house. Let's go, puti! Pula, 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 pula. Break it down, yeah! Woo! Woo! Yan. Umpisa pa lang yan, may parap showdown na. Humada naman sa showdown ng magkakabarangay dito sa Face-to-face harapan! Mga kapatid, mala-rappers din mga ito. Bakit kamo? Kasi pang rap battle kung magbigay ng wisdom ang tatlo. Kaya let's give it up for our harapang tagapayo. Ang ating eksperto sa usaping legal, Attorney Lorna Kapunan. Hey! Ang isa sa pinakamagaling mag-rap, spiritual advisor Dr. Love June Banal. At eto na, handa na makipag-geng-geng our resident psychologist, Dr. Camille Garcia! At ito na ang pinakabongga talagang mag-rap. Nako, ito sa paninindigan, mga magitan, sa alitan ng magkakapit-bahay. Masigabong palapakan naman dyan for Corina Sanchez Rap! Ate Coring! 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 Ganun ba yun? Ganun ba yun? Yes! Ate Coring, isang A naman dyan. Eh, ka muna, Thank you, Ryle. Thank you, Donita, sa ating trio. Tagapayo, yo, yo. Wow. Ayan. Tagapayo, yo, yo. Okay, nagkataon lang yon. Okay, tampok po ngayon ang, eto, siyempre kasiyahan muna bago awayan. Yun po, siyempre may away na naman na atin pong pilit pagbabatiin, alitan sa pagitan ng dalawang magkapit kwarto. Mas mahirap yun kaysa kapitbahay kasi nagkakarinigan kayo, di ba? Ang dapat sanay, pahingahan natin, di ba? Ang bulwagan ng bangayan. Pero hindi sila nakakapagpahinga. At sanga-sanga nilang mga kwento, tila walang katapusan, eto ang Bangayan sa Paupahan. Dahil dingding lamang ang pagitan, di may iwasang mabulabog si Dang ng boardmates niyang magkasintahan. Ito si Dang mayinitin ang ulo, kawawa naman po itong mag-asawa. Konting ano lang, kinakatok ang dingding. Hanggang nasira na nga nila yung dingding ko, pinalitan na nga lang nila eh. Kahit sino may inis, dahil oras ng pahinga ni Ate Dang. Yung dalawang mag-asawa parang nangaasar. Dingding lang oh, ang pagitan, eto lang oh. Dinig na dinig sila eh. Kaya ganun, si Ate Dang, oras ng pahinga. Hindi, siyempre mag-aaway, dalawa, parang nangaasar eh. Tigil kalabog at huwag nang mambulabog para lahat ay may matiwasay na tulog. Ayun, sa konting ingay lang sa kwarto ng kanyang kinakasama, sinisigawan na sila. Pinagmumura pa. Anong gagawin mo? Talagang kahoy lang ang pagitan ng mga kwarto. Alangan namang hindi kayo magkwentuhan, magkasayahan, o magsalita man lang, di ba? So kasalanan ba nila yon? Tingnan natin, tawagin na natin ang nagrereklamo. Mickey, humarap ka na.
Okay, Mickey. O, bata ka pa. May pamilya ka na dyan sa kwartong yan. Opo. Ikaw mismo, anak mo? Ano po, may anak na po ko 2. May anak ka ng 2. Ilan kayong nakatira dun sa kwarto? 4 po, bali sa ngayon po, 3 po. So bumukod ka na sa pamilya mo. Okay, so kwarto lang ito. Ano bang itsura nito? Parang puro kahoy lang. Opo. Ang pagitan lang po namin, dingding lang po. Dingding? Opo. Okay, may tagusan? Pwedeng tumagos sa inyo? Pwede pumunta sa lugar nyo? Hindi naman po. Umbaga po yung hati lang po yung harang. Isang dingding lang po. Ayun, may sarili kayong pintuan. Opo. May sariling pinto. Tapos, dingding na kahoy. Opo. Ano ba, pero konkreto ba yung pangkalahatang bahay o kahoy din? Kahoy po talaga. Kahoy lang din talaga. Opo. Ilang kwarto sa buong bahay? 4 po. 4. Opo. Paupahan? Opo. Magkano isang buwan? Sa amin po, 3K po. Ang laki naman din nun. 3,000 isang buwan. Para lang sa isang kwarto. Opo. Saan yan? Saang lugar? Caloocan po. Kasi Metro Manila. Ayun. Okay. Tingnan nga natin sa ating para magka-idea po tayo. Ito po yung dingding na namamagitan sa mga kwarto. Okay, dingding ng kwarto. So talagang siya. Manipis lang. Plywood lang ito eh. Opo, Di ba plywood lang yan? At yung itsura naman ng mismong kwarto. Ito iba yata yung kwarto ni ano. Kwarto Ito yung ito ni Dang. Ito yung kwarto ng kapitbahay. O sige, mamaya pakita natin ha. Meron pa siyang boombox. Meron siyang TV. So pag sila nanonood, naririnig nyo rin. Opo. Pero pag kayo, medyo konting ingay lang. Nagre-reklamo na po siya palagi. Tsaka palagi niya po kami minumura. Minumura. Lagi na lang po ng panay sigaw, pinapahiya niya po kami. Okay. Paano yung kinakalampag niya yung dingding? Hoy, manahimik kayo dyan. Opo, Ganun. sobrang lakas po. Okay. Ano pa ang mga lumalabas sa bibig niya? Lagi niya pong binubuling asawa ko. Sabi niya po, sa lugar namin, may sakit daw po yung asawa ko. Tapos malaki daw po yung leeg, giraffe, ganun. Tapos, hanggang sa amin na po lahat, nadamay na eh. Ilan taon na ang mga anak mo? Yung isa pong bunso, 2 years old po. Kaka 2 years old niya lang po. Yung isa po, 5 years old po. Nag-aaral naman yung 5 years old? Hindi po eh. Why? Tapos pa po kami sa budget kasi si Mr. po, wala pa po siyang trabaho, may sakit po. Ano ang sakit niya na lumalaki yung leeg niya? Goiter po. Goiter, napapagamot mo ba? Sa ngayon po, pabalik-balik na po kami, hindi po kami naaasikaso. Kailangan na po siyang operahan eh. Kailangan ng operahan. Patagal po ng patagal, nahihirapan po siyang lumunok, kumain. Tapos pag nakahiga po siya, medyo nahihirapan po siyang minga. Ilan taon na yung asawa mo? Same age po kami, 23. 23. Biro mo, 23. May 5 years old na sila. Meron pa silang 2 years old. Yung 5 taong gulang na bata, hindi napapaaral. May sakit yung lalaki ng goiter. Hindi makapagpagamot. Ayun. So, bakit naman sila nagrereklamo? Bakit maingay ba kayo doon sa lugar nyo? Hindi naman po, kahit po minsan na hindi naman kami maingay. Talaga pong lagi na lang po siya nagre-react. Lahat na lang po napapansin sa amin. Tapos lagi niya po kami pinagmumura. Halos hindi na nga po makalabas yung asawa ko sa lugar namin kasi binuli niya, pinayang-piyanan po talaga eh. Talagang na-depress na po yung asawa ko sa pinaggagawa niya. Ano ang pinakagrabing nangyari sa pagsisitas sa inyo? Ay nga po, umabot po kami sa bigla niya pong talagang inano niya po yung dingding namin. Pinersa niya po. Ay, halos magiba. Gano'n na nga po. Grabe. Butas. Nagiba nga. Opo, butas po. Ha? Butas? Opo. Palagi niya po yun inaano hanggang sa unti-unti na. Ayun na. Sus Mariosep. Manipis lang po siya, plywood lang po. Hindi ba kayo nagsusumbong sa may-ari? Nagsusumbong po, pero nakakaya naman po kasi senior na din po yung matanda. Ayaw naman po namin yung palagi na lang po kami susumbong sa kanya. Ayun. Pero ang balita ko kasi dyan, Donita, may malaking problema din yung babae. Opo. May malaking problema din yata itong kapitbahay nyo na kayo lang ang napagbubuntunan. Opo. No? Meron siyang mas malalim na problema na ito na nga yung sasanga na malalaman natin mamaya. Tawagin na nga natin ang inirereklamo ni Mickey. Dang, humarap ka na. Napakasinungaling mo! Ha? Bakit Ikaw ba naman? nagreklamo? Ikaw na nakaperwisyo? Oo. Ha? Bastos kayo sa matanda. Parang wala kayong magulang. Tepper Ako sa pa ang Paul. pinalabas mong masama? Tepper sa Paul, ikaw ang laging mali. Hindi porket matanda, kailangan na igalang. Huwag mong gamitin yun. Kasi te, may anak
kami. Alam mo, may sakit yung bunso ko nakaraan. Nagka-pneumonia, nagka-dengue. Iyak ng iyak, pero wala ka pa rin pinalampas. Pareho lang tayong Alam ko yun, alam ko yun. Pero sana naiintindihan mo rin kami. Sa isa't isa. Pero sana naiintindihan mo rin kami. Hindi nyo kayo niintindi. Binabaliwala nyo ko. Ang lahat ng sinasabi ko sa inyo. Nire-respeto ko namin, alam mo yan. Anong respeto ginawa nyo sa akin? Wala. Nire-respeto ko namin, alam mo yan. Ulit. Teka muna, Dang. Ano ba yung... Pero totoo na nagre-reklamo ka sa ingay. Ano ba yung ingay na naririnig mo? Magdamag po. Parang hindi ginagawa nilang araw ang gabi. Ano ngang... Puro kwentuhan, puro inom, puro kantahan. Hindi po normal yun. Hindi po normal yun, ma'am. So, kantahan, hindi naman yung uha ng bata. Wala pong problema sa bata eh. Mapapagpasensyaan ko yun eh. Pero yung kantahan, inuman, tsaka yung minsan na inuman, okay, may okasyon, nainawaan ko yung ganun eh. Pero yung palagi na lang. Ay, mali. No? Hindi ko na po. Ay, sumapagpasensyaan. Mga hanggang anong oras po nagaganap yung mga Anong hindi ganun? totoo? Sinungaling ka, te. May malaglag nga lang eh. Galit na galit ka na, pinagbumuran mo na kaagad kami. Kaya nga palagi kong pinupukpok yung dingding eh. Kasi nga eh. Dadaan lang kami sa labas. Dadaan lang kami sa labas. Chinichismis mo yan. Ano sinasabi mo? Giraffe, malaki leeg. Hindi ka naawa. Parang anak mo na kami. Totoo lang. Wala naman problema. Ron eh, sana kung nasa oras. Tama. Nasa oras. Huwag naman sobra. Lahat ng sobra, mali. Tama! Okay, so, meron ka pa bang ibang dahilan kung bakit ka galit na galit sa kanya? Mas malalim po. Mas mahirap po ang pinagdadaanan ko. Kaya nga po. O, so naano ko nga yan. Ako, eto na. Eto na po yung sanga na sinasabi ko po sa inyo kanina. Meron pang mas malalim kasing pinagdadaanan. Si Nanay Dang. Intindihin din natin ha. Kasi alam mo, lahat ng lumalabas sa atin, sintomas lang yan ng medyo mas malalim na pinaghuhugutan na malalaman natin kung ano ba yun para kay Dang sa pagbabalik ng Face to Face Harapan. Face to face. Mga kapatid, dahil sa tuloy-tuloy na ingay ng bangayan ni Miki at Dang, ngayon, hindi na lang silang dalawang apektado, kundi pati ang mga sausawero at sausawera. Eto ha, pakita natin ang kwarto ni Dang. O, ito kwarto mo, Dang, di ba? Okay, makikita mo, may TV siya, may boombox siya. So kapag nanonood ka ng TV, hindi naman kayo naiingayan. Hindi naman po. Hindi naman. Kasi siguro tinitimpla mo rin kung gaano kalakas lang ang iyong papanoorin. Tama ba? Kasi iisang dingding yan eh. No? Iisang dingding yan, Miki. Kung siya sobrang naiingayan sa inyo at kayo hindi naiingayan sa kanya, ibig sabihin talaga ang lakas ng mga salita ninyo. Hindi po. Ha? Ang hina-hina lang din po nung sa amin eh. Pero talaga po kahit na wala naman, walang kanta na nagaganap, walang lagi po yung nagpaparinig. Tapos po, yung anak niya po, di na po bumabalik sa kanya. Mula po nung ninakaw yung cellphone ko. Paano ko po mapapatunayan? Kami lang po madalas ang nasa taas. Tapos po yung, tawag dito, yung anak niya hindi na nagpakita pagkatapos nun. Hindi ka sigurado. Sigurado ako kasi, balita dun, di ba? Yung anak mo gumagamit ng drugs. Tapos, magnanakaw. Di ba? Paano ko hindi masisisi? Yung dalawa dun, laging wala. Ako hindi ko magagawa yan sa tanda kong to. Hindi ko ginawa magnakaw. Ayun na nga, te. Pero hindi ako sigurado. Okay, totoo. May addict yung anak ko, pero hindi ka nakakasigurado. Hindi ako nakakasiguro. Hindi ako nakakasiguro. Wala tayong katibayan. Oo. Kaya lang, hindi na siya nagparamdam mula nung nawala ang cellphone mo. Ano ba yung babanggitin mo sana kanina, Dang, na medyo mas malalim mong hugot? Dumating na nga po sa puntong ang mga apo ko nga po pinasok niya ng sigarilyo. Pinapasok? Binubugbog niya palagi. Kaya nirescue ko po yung mga apo kong yun. Ngayon, tinago ko lang sa panganay ko dahil nga palagi niya rin hinahabol pat ginugulo kami. Dahil alam niya yung bahay ko. Kaya nagsinungaling ako na sabi ko, wala na rito yung mga anak mo, pero itinago ko na po dahil nga sobrang pambubugbog niya sa mga bata. Ang mga bata na mismo ang nagreklamo sa kanya. Ayaw na nila sa ina nila. Ilan taon na yung mga apo mo? 10, 12 po at saka 14 po. Wow, mga minors pa talaga, mga bata pa. Kaya sabi nila, Lola, kunin mo na kami rito.
Hindi na namin kaya yung ginagawa niyang kasamaan. Hindi namin kaya yung pinapakita niya sa amin lahat. Ayaw na nila. Kaya pala mainitin ang ulo niya, Doc Camille. Hindi ko po alam anong gagawin ko Di sa ba? mga Parang, apo ko. parang maaari naman totoo na may ingay, pero yung kanyang reaksyon medyo malakas, medyo sumosobra dahil may ibang tumutulak sa ko kanya. siya. Kaya may trauma po sila. Pag nakakarinig ng away, ng sigaw, nanginginig yung mga apo ko. So itong kanyang pinagdadaanan na ang dami niyang kargo, ang dami niyang iniisip, nakakatulak yun, Doc Camille? Yes. Sa kanyang reaksyon dito naman sa kanyang kapitbahay. Totoo yan, Ate Coring. Alam mo kasi baka akala ng iba pag sinasabi nagkakaroon ng mga depressive symptoms, akala nila kalungkutan lang. Hindi po. Meron pong pagkakataon, ang mga depressive symptoms ay yung madali pong mairita, ma-agitate po sila. Konting ingay pa lang parang naguguluhan na sila. Mas nagiging doble ang tingin niya. Kaya ang nangyayari, lalo po siyang nalulungkot pag yung parang hindi na niya nakakayanan nito, wala para siyang siyang mapagsabihan. mababaliw. Di ba? Parang konting ingay lang doon sa kabila para na siyang mababaliw. Aminado naman siya na talaga na pagbubuntunan mo dahil sa hirap ng pinagdadaanan mo. Na kailangan din nating intindihin ng konti, hindi ba? Kailangan nating intindihin ng konti. Pero siguro sa pagitan... Sa akin nabuhos yung galit Oo, pero sa pagitan kasi ng magkapitbahay, kayo rin dapat ang nagtutulungan. Exactly. Oo, kayo rin dapat ang nagkakaintindihan, nagtutulungan. So ngayon, alam mo na yung kanyang mga reklamo, medyo hinay-hinay. Pagkatapos nanay, alam mo naman na may tumutulak din sa yung impluensya, medyo hinay din sa reaksyon natin, di ba? So, 1 kwarto lang ang pagitan, pero tila parang buong EDSA ang naging layo na ng hidwaan nila sa isa't isa. So, mas lalo pa kayang lalala ang alitan ni Mickey at Dang sa pagharap ng kanilang mga kakampi at pakikisali ng mga sausawero at sausawera sa pagbabalik yan ng Face to Face Harapan! Face to face, sinong sexy mama harapin mo? Face to face. Naku, meron pang kinuwento si Dang na kahindik-hindik. Ano nga ba yung sinasabi mo, Dang, yung nangyari sa San Mateo na 3 babae pala ito? Itong pinupukpok, sinusunog, at saka inuumpog. Mga babae pala ito. 3 babae. Tapos, ano ang balak pang gawin sana nung anak mo? Bibenta po yung 12 anyos tsaka yung 14 sa lalaki. Kaya humingi na po ng saklolo yung mga apo ko sa mga tao. Mga tao na po talaga ang tumulong sa mga apo ko. Talaga Tapos tinawagan nga, tinuro nila sa mga kapitbahay nila yung pangalan ko. Kaya nakontak ako. Ayun. Muntik nang nabenta. Pero hindi naman natuloy. Hindi naman po natin kasi po talagang tumakbo po yung mga bata. Naku, talaga naman, oo. Ibebenta pa sa lalaki yung mga batang babae. Ibang klase, kailangan na talagang itapon sa rehab yung anak mo. Yun nga po, hindi ko nga po maiparehab dahil unang-una po sabi nila may bayad daw ang rehab. Pero kung matuntun niya, kung nasaan yung babae, yung anak niya, pwede niyang padampot. Padampot mo na at idiretso na. Pwede namang may Talaga pong totoo. Pwede ngang citizen's arrest yan Miss Casino. Pag pakita mo yung litrato ng anak mo, makita nila yung litrato, pwedeng citizen's arrest. Kasi heinous crime yung sex trafficking na yan. Tutulungan ka namin dyan. Pero ayusin muna natin tong kapitbahay mo, ha? Dahil hindi naman pala yun ang totoong problema. Ngayon naman, tawagin natin ang kakampi ng nagrereklamo. Ang kinakasama ni Mickey, si JP. Humarap ka na, JP! O JP, hindi naman pala sobrang laki. Ano? Di ba ano na po yan, ma'am? Talagang malaki na po siya, talagang... Oo, lumalaki na. At ang kailangan daw dyan ay pa-operahan na. Opo, agad-agaran po. Kailangan ng po. Bakit ba nagkaganyan? Hindi masabi. Baka mana-mana? Siguro po, ma'am. Mana-mana po. Oo. Pero bago yan, meron ka namang trabaho? Dati po, ma'am, sa totoo lang po, ma'am, extra po talaga ako sa TV. Extra ka sa Tapos, TV? Tapos po ako, freelance model po talaga ako, ma'am. Wow. Okay. Oo nga, flawless siya Oo. Pagkatapos nagkaroon ka niyan. Opo. Simula po nun, bumagsak na po yung katawan ko. Then nagkaroon po ng panahon na naging 50-50 po ako. Tapos ayun po. Anong sabi ng doktor? Kailangan talaga operahan? Yes po, ma'am. Magagamot ka naman?
Gagaling ka naman. Gagaling naman po if naoperahan po talaga. Yun lang po yung tanging solusyon para po mawala po yung sakit ko. O hindi nyo mapagawa kasi? Kadahilanan po ng sa pera Tapos na po talaga. kami. Magkano ba aabutin yung operasyon? Hindi po namin Hindi po alam. namin Dear, alamin mo muna. Una, paano kayo tutulungan kung hindi mo alam kung magkano ang kailangan ninyo? Wala pong sinabi sa amin. Public hospital po nilalapitan namin. Naniniwala ka doon, Doc Camille? Siyempre, sasabihin nila, di ba? Una, no, pag na-refer ka yan, baka kung public hospital yan, tatanungin nyo kagad magkano po ba aabutin. Tapos ngayon, since alam nyo wala kayong kakayahan para mangyari yun, alam nyo, lalo na ngayon sa panahon ng maraming politiko na talagang tumatakbo, nagbibigay sila tinatawag na GL or Guaranteed Letter. Pangalawa, meron tayong malasakit center. So ate ko rin, meron, yan automatic, alam naman natin, ang most common effect ng pagkakaroon ng goiter is yung iodine deficiency. Ayun. So, meron siyang dapat ginaganyan. Oh, meron po talagang iniinom. Alam niyo po alam ko sa San Lazaro yun, or yung sa Jose Reyes Hospital, nagbibigay sila ng libreng yung iodine Correct. So, pwedeng kung noon pa lang, nagawa ng parang 2 years ago, baka hindi po umabot sa paglalayaan. Pero alam mo, Doc Camille, ayan, 23 years old. Mga paslit pa sila. Siguro wala pang confidence, wala pang kaalaman, akala nila hindi sila inaasikaso, hindi nila alam, karapatan pa lang nila yon. Totoo yan. Sa health center lang, mag-guide kayo dyan eh. So anyway, tutulungan namin kayo, no? Para maitawid. Baka makakuha pa tayo ng libreng surgery. Ano? Pero siguro ang gagawin muna dyan, paliliitin muna bago ooperahan. Hindi ba? Okay, JP. Ito naman tungkol sa ingay. Ano ba yung ingay na inirereklamo ni Dan? Kasi marami din siyang pinagdadaanan. Yung ingay po ma'am na ginagawa niyo ma'am, ayun po, kasi kumakalabog po siya. Halos naapektuhan po talaga ako sa sakit ko. Nagkaroon po ako. Yung side effect po ng sakit ko is depression po talaga, tsaka anxiety. Depression and anxiety, Yes, nagpa-palpitation ka. Opo, palpitation din po talaga ma'am. Oh. Teka muna, maingay ba talaga kayo dyan sa kwarto nyo? Hindi po ma'am. Bihira lang po talaga ma'am. Lalo na po nakaraan, nagkaroon po ng okasyon. Bihira lang po nagkaroon ng okasyon ma'am, lalo na po may sakit po ako. Tapos ayun po, tinichismis pa po niya at tinang na kesyo may lalaki daw po yung sawa ako ma'am. Nagpa-akyat ka naman ng lalaki nung umalis yan eh. Dami-dami namin noon. Madami po kami noon. Madami po kami noon. Ano yung Isa lang po yung video kaibigan namin lalaki. Ano yung magiinuman kayo? Parang guni-guni na po eh. Kapag may nakita sa amin, ayun na, chismis na kaagad. Ayun. Well, yun na nga. May pinagdadaanan din kasi itong si Dang. Pero Dang, huwag na natin palakihin ang problema. Tutulungan ka namin. Pero kailangan may kapayapaan na tayo, ha? May pagkakasundo na tayo. Tutulungan namin kayo, kayong lahat. Pero yan ang kapalit. Kailangan may kapayapaan tayo dito. At pagkakaintindihan. O sige, eto. Meron siyang kakampi. Meron din naman kakampi itong si Dang. Siya ang dating kaibigan ng nagrereklamo na kumakampi ngayon sa inirereklamo. Josie, humarap ka na. Ay, wala naman nag-iinay kayo, di ba? Diba? Talaga naman maingay kayo, di ba? Sinungaling ka, isa ka din. Isa ka din. Kilala kita, dati mo ako kainuman, kaya alam ko ang totoo. Pero sinungaling ka din. Kaya sa kanya ako mapi, dahil naawa ako sa kanya, dahil sa ugali mo, bastos ka sa matanda. Kainuman mo ako, kaya alam ko. Narinig ko yung sinabi mo na yun. Naawa lang ako sa kanya, kaya pumanig ako sa kanya, kasi dati hindi pa kita ganong kilala. Eme-eme ka lang. Eme-eme? Totoo Pero yun. teka muna, Josie, ikaw ba isa sa kanilang mga kapitbahay? Opo. Isa ka rin doon? Isa ka rin sa mga kwarto doon? Hindi po. Bali, medyo malayo-layo po sa labas ng kalsada. Okay. Tapos pumupunta po ako sa kanila para uminom. Dahil yung kaibigan niya po, kaibigan ko rin. So, nag-ayaan na uminom sa kanila. Ayun. Mag-intindihan tayo. Kasi hindi nga naman talaga pwede dahil ganun ang sitwasyon nyo sa buhay. Pwede na lang kung lilipat kayo ng inyong rerentahan para medyo bukod at hindi kadikit ng dingding. Diba? Kaso nga po, unang-una po yung asawa ko po walang trabaho, dala na may sakit siya. Kaya nga, habang tayo, nene,
Kasi bata ka pa, no? Medyo pangaralan kita. Habang tayo ay limitado sa ating uri ng pamumuhay, darating ang araw din yayaman din kayo. O, sinasabi ko na ngayon yan. Sana mangyari. Darating din ang araw, ririwasa din ang mga buhay ninyo. Mga bata pa kayo pwede pa kayong kumita ng malaki. Hindi na ganito ang pero habang limitado pa ang ating sitwasyon sa buhay, kailangan nating mamaluktot habang maikli ang kumot. So, kailangan bigayan, konsiderasyon. So, ano ngayon ang ating magiging kasunduan? Hanggang anong oras lang at gaano lang kalakas ang volume? Mahirap nga naman ang kantahan, di ba JP? Showbiz ka rin. Ang kantahan, mahirap, ibaba ang volume. Sila ang unang magsalita kung hanggang anong oras ang limit nila. Oo. Pero ang kasunduan natin ngayon, wala nang ganyanan. Wala nang parinigan. Okay? Tapos, kayo ay aayon din sa oras. O sabi niya, alas 4 hanggang late na ang alas 8. Late na nga yun Ang iba natutulog na ng alas 8. O pagkatapos nun, wala na hinay-hinay, nabulungan na tayo. Ma'am Corina, natanong ko lang po, paano po ba mangyayari po sa nasira niya pong dingding, tsaka po yung sa cellphone? Ako na lang ang magpapagawa. Sila na po talaga yung Ako na lang magpapagawa ng dingding. Yung sa cellphone ko po Yung cellphone, ngayon, hindi rin kasalanan ni Dang yun. Okay? Hindi rin kasalanan ni Dang. Wala ka namang katibayan Hindi mo masisisi sa nanay ang nagawa ng anak. Lalo na may sariling isip na yon. So, ang gagawin na lang natin, hahanap ako ng mahihingan ko ng cellphone. Okay. Ang problema naman ni Dang tungkol sa kanyang mga apo, idulog natin sa DSWD. O, makakausap natin ngayon din, si Mr. James Opider, ang head ng DSWD sa San Mateo, Rizal. Hello, sir. Magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po, Ms. Corina. Opo, Mr. Opider, grabe po itong sitwasyon namin. Yung ilang taon ng anak mo, Dang? 42 po. 42 na drug addict ang kanyang anak na babae. Ang mga apo niya, yung anak niya, pinagsasaktan, sinusunog ng sigarilyo, hinahampas ng mga kaldero, inuumpog, sinasakal. Ano po ba ang magagawa natin dito kapag natuntun po natin ang kinaroroonan ng babaeng ito? Pwede po ba kayo magbigay ng autorisasyon para ipapulot na po ito at itapon sa rehab o kaya po ipakulong? Yes po, meron po tayong mga batas na ganyan po ang pagmalabag po. Yan po ay pinagabawal. Unang-una po kung yung pinanakit po sa bata, yung lumalabas na meron tayo ng Public Act 7610 o yung Special Protection Against Child Abuse, Exploitation, and Discrimination. Sa kaso naman po ng nanay na kung siya po ay gumagamit ng pinagbabawal ng gamot o ay may ginagawang iligal, yan po itatapo natin sa Philippine National Police ng Women and Children Protection Desk. So, pwede rin pong bigyan sila ng parang mental health therapy yung mga bata. Kasi siyempre, tinamaan na rin po ang kanilang mga pag-iisip. Yes po, Ms. Corina. Maaari po tayo magkaroon ng initial assessment and possible recommendation ng mga appropriate intervention base sa magiging resulta ng ating psychosocial intervention sa mga batang ito. Okay. Sige nga. Opo, marami pong salamat. Aasahan po namin at lalapitan po talaga namin kayo. Ginoong James Opider, ang DSWD head ng San Mateo, Rizal. Ayan. Ayan, instant yan, Nanay Dang, syempre, pagtiyagaan mo ng puntahan yan, yung mga bata, dalhin mo doon. So, kami ang mangungulit sa'yo, bibigyan ka namin ng pamasahe para makarating doon. Basta kami tutulong. Magkaroon lang tayo ng kapayapaan sa lahat at kami makatulong sa lahat sa inyo. At sa aming pagbabalik, papakinggan natin ang say ng mga sausawero at sausawera, pati ating harapang tagapayo sa pagbibigay linaw at solusyon sa problema ng ingay sa paupahan. Ayan, walang lipatan ng channel. Mga kapatid, magbabalik ang Face to Face Harapan! Face to Face, sinusisi mo ang harapin mo. Face to Face! Puti, 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 aha. So, Donita and Ryle, ano
ang masasabi ninyong mga sausawero at sausawera? Sige, ngayon ang pagkakataon ninyo. Ano ang masasabi ninyo dito sa problemang ito? Ako kasi naranasan ko rin ng upahan, lalo sa Manila doon. Plywood lang po talaga ang mga ano. Pero pag nangungupahan ka po, respeto po talaga. Minsan pag hindi natin kaya, sa dami ng paupahan, may mga paupahan talaga na ganun, maingay. Pwede tayong mag-giveaway, maghanap tayo ng mga paupahan na naakma sa ating kagayang ganyan. May sariling pinag-aanuhan si ate, pinagdadaanan. Yung kapitbahay tuloy niya ang napagbubuntunan. Ayun. Diba? Ate ko ito, si Dana. Anong masasabi mo doon, Dana? Anong sinasabi mo, te? Yan. Para sa pagiging kapitbahay. Kasi ako nakatira rin ako sa squatter. Sa amin kasi, sa videoke, pwede ka naman. Basta may tamang oras ka. Ganun kasi ang patakaran sa pagbibidyoke. Kasi nga, si nanay nagre-reklamo kasi nga daw umabot ang alas 12, alauna. Dapat hindi ganun kung talagang sinsin kayo na hindi kayo nakakaperwisyo ng tao. Ayan! Sa ating harapang tagapayo, ano ang batas na sumasaklaw dito, Attorney Lorna, pagdating sa ingay? Meron mga city municipal ordinance on karaoke, no? Kung ano yung oras na hanggang pwede. I think hanggang alas 10. Yes, parang alas 10. Parang alas 10 ng gabi. Pero sa kanila, alam mo, mahal yung 3,000 na renta para sa isang room. Sa isang kwarto? Mahal sa isang kwarto. Mahal yun. Kanya, dapat obligasyon ng may-ari ng bahay, nagpaparenta, na gandahan naman yung dingding na yan, para hindi kayo mag-away. At saka wala silang sariling CR. Oh my God. Kumbaga, common, isa lang sa baba. Ayun. Ay, hindi. Siguro kung nakikinig yung may-ari, hindi naman tama. Miski na Metro Manila yan. Dapat may rent control nga dyan sa mga ganyan na kwarto-kwarto lang, baka pwede nating ilapit yan sa maybe sa, I don't know, sino bang head ng Oo. Di ba pwedeng ilapit yan because dapat may rent control. Kasi kung wala lang sanang sakit si JP, pwede kayong humanap ng iba ring lilipatan. Oo. Hindi ba? Baka pwede rin kayong medyo magsipag. May mahahanap kayong 1.5 na na kwarto lang kung ganun lang. Baka mas maaliwalas pa. Tsaka hindi conducive yung atmosphere. May sakit si JP, hindi pwedeng nag-aaway-away kayo kasi nagko-contribute yan sa depression, sa anxiety. Pero ang problema mo, yung 7610. Kanya, alalahanin mo yung sinabi ng DSW, yung in-interview natin. Seryosohin nyo yan kasi talagang ang abuse ng walang kapatawaran yan. Sabi nga nila, there is a special place in hell for people like your daughter who abuse their children. Oo, naku. Pero dala rin na kasi yan ng droga. Oo, wala namang ipinapanganak na taong sadyang masama. Kaya lang droga talaga, walang madudulot na kabutihan ng droga. Naku. So, ayan. Okay, Dr. Love, paano magagamot ng love ang sitwasyong ito? Salamat, Tati Coring. Basta may pag-ibig, may solusyon. Correct. Ang isang problema rito, Dang, may pagkukulang din siguro tayo bilang magulang doon sa anak natin kung bakit siya lumaking ganyan, naging addict. Ang lipunan natin ay may pagkukulang din, dito sa ganitong problema ni Dan sa kanyang anak. Pati yung mga bata na apektuhan na. So, salamat sa Diyos at meron tayong face-to-face na nakatutulong para doon sa mga problemang ganito na mabigyan ng solusyon. So, may tutulong na sa'yo doon sa problema mo sa anak mo na addict. Ang sa akin lang ay ganito, tayo po ay nabubuhay sa isang lipunan at kailangan sa mga sibilisadong tao na katulad natin, hindi natin kailangan maging mayaman para mag-blend tayo sa iba. Kailangan lang yung may respeto tayo sa ibang tao. Sa gayon, maibabalik yung respeto sa atin. Unawain natin ang isa't isa at respetuhin natin ang isa't isa. Alam ko na kaya nyo na bumaba ng bahagya alang-alang sa kapayapaan. After all, kayong dalawa magkatabi Kayo ang pinakamalapit na magkapitbahay para lang kayo magkapatid. Sino bang magtutulungan pag may emergency na? Di kayo rin. Alisin lang ang galit,
papaghariin ng Diyos sa inyong mga puso. And I tell you, ang biyaya ng Diyos, aapaw, siksik, liglig, umaapaw para sa ating lahat. Ayan, ang gandang pakinggan. Oy, si Dr. Love nasa good mood. Alam ko pag bad mood ka, ninenervyos din ako sa payo mo. Doc Camille, okay, may long-term effects ba ito sa mga bata? Actually, ate ko ring malaki dahil kasi kung sinasabi dito ni Dang na yung kanyang mga apo ay pinapalo sa ulo at ng kaldero at ganyan, baka mamaya yung head trauma na yon, hindi nyo po napapansin. Usually, it takes 10 to 20 years. Baka biglang magkaroon ng epileptic seizure or yung tinatawag natin na silent seizure. Baka mamaya, dahil mga bata pa sila, meron pong crack yung skull nila or may fractures, hindi po natin alam. At alalahanin po natin na sa lahat po ng mga sakit, pag meron pong stress na kaakibat dyan, lalo pong lumalala. And siguro paalala lang po, siguro baka akala nyo po itong goiter na to, saan ba nakukuha yan? Kumisan po talagang sinasabi iodine deficiency or sobra sa iodine. Kaya po, yung sobrang pagkain ng repolyo, broccoli, yung mga ganon, pinagbabawal po yun. Ang barangay po nagtuturo din para maiwasan yung mga pagkain na para hindi tayo magkaroon ng goiter. Yun lang po. Ayan, so lahat kami nais naming tumulong, nais nating tumulong. Tingnan natin kung may mahahanap tayong resolusyon. Magkakaroon pa kaya ng home sweet home ang dalawang magkapitbahay na ito? Malalaman natin sa pagbabalik ng Face to Face Harapan! Face to face, sexy mama, in my face to face. Tingnan nyo naman kung ano ang itsura ni JP dati nung wala pa siyang sakit. Oh. Talagang isa siyang pang-model talaga. Pang-model, lumalabas-labas siya sa telebisyon. So, makikita mong maliwanag ang kinabukasan ni JP. 20 plus pa lang siya, nagkataon lang may sakit. So, ang gagawin namin dito sa face-to-face para naman makausad ang inyong mga kinabukasan na medyo mas maaliwalas. Kaya kita ninyo, pagka nag-usap, nakakahanap ng solusyon, di ba, Nanay Dang? Una, aaminin muna natin ang mga pagkukulang din natin. Lahat kayo may pagkukulang dito. Lahat kayo. Di ba? Walang perpekto sa atin. So, si JP, pagagamot natin hanggang sa siya ay maoperahan. Okay, JP? Pagkatapos ng JP, kailangan humanap ka ng trabaho para makahanap na rin kayo ng mas magandang titirhan. At ipapagawa na namin ng pader na hindi mo na ipagagawa. Ang ipapagawa ko, yung hindi mo na kayang buslutan, okay? So, medyo mas makapal na. Ngayon, habang naroon kayo, bigayan tayo, huwag tayong masyadong maingay, bawal din yan sa batas, bawal din ang nagpaparinig, bawal bastoslo, ang tawag dyan. So, magpatawaran na tayo. Total, tutulungan naman namin kayo at pati sa DSWD para yung anak mo malagay sa tama at yung mga apo mo ay ma-check up lahat. Okay? O nanay pangako yan. O alam kong nagkagalit-galit kayo, meron palang mas maraming iniinda, magbati na kayo ngayon para matuloy na ang swerte. Sige na, Nanay Dan, sige na. Oo, alika na, ako na tatayo una, ikaw rin. Sige na, tumayo ka na dyan. O, ayun. Ready, get set? Ayan. Ayan. Magpasensyahan na lang tayo, Pasensyahan na lang tayo. O, yan. O, thank you. Ayun. O, kasama na rin si Josie. Si Josie, nakakatakot pag nagagalit. Nanlilisik ang mga mata. Cheetah print po kasi. Pero, ang ganda ng suot. So, napansin ba ninyo na sa mga akala po natin, sa unang bahagi ng ating programa, akala natin ay mga simpleng problema lang tulad ng ingay ng kapitbahay. Karaniwan sa hindi ay may mas malalalim talaga na pinanghuhugutan ang mga simpleng problemang ito. Sa pagkakataong ito, mayroon palang kaso na grabing abuso sa kabataan. Meron pang sex trafficking. Meron ding may sakit pala na kailangan ng operahan para masalba ang buhay at kinabukasan ng batang ito. Lahat ng ito, nalaman lang natin kasi
kasi nag-usap tayo. At higit sa lahat, nakinig tayo sa ating kaalitan. Kapag sabay-sabay pong nagsisigawan, wala pong magkakarinigan, hindi po ba? At dahil nakinig tayo at umunawa, nakahanap tayo ng may maaari palang solusyon. Ayun! Yay! Ayun. So magbigayan lang tayo. Ha, JP, tutulungan ka namin para magbuka ka ulit model, ha? Okay, sige. Ako po ang inyong pambansang referee, Ate Coring, at nagsasabing may cake ang harapin ng mga issue dahil walang hindi nadadaan sa pag-uusap. Basta dapat may mukha kang ihaharap dito sa Face to Face Harapan! Zumbatan sa paluwagan. Ay! Mali! Sandali lang po. Uy, kaya hindi ka mahagilap na umaga pa lang nasa sumba ka na hanggang gabi. Kapag na bad trip ba, dapat nang hindi magbayad? Kung susumba ka, ang dami mong pambili ng ano, pero wala ka pang panghulog. Hindi tiyak sa'yo! Ay, bakit? Ba't magalit?